Welcome to Maestra Mo YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more incoming educational videos. Happy learning, kids! Ang asignatura natin ngayon ay MAPE para sa ikalawang baitang, Physical Education. Tayo na ay nasa Quarter 4, Week 7. Ngayon ay ating pag-aaralan ang pagtulak, pagdampot at paghila ng mga bagay, tamang postura ng katawan sa pagtayo, pag-upo at paglakad. Narito ang mga inaasahan sa ating aralin, na isa sa gawa ang tamang ayos ng katawan sa pagdampot, paghila at pagtulak ng mga bagay, natutukoy ang tamang postura o ayos ng katawan. Mga bata, mahalaga na malaman kung paano ang wastong tindig o tikas ng ating katawan. Sa pagsasagawa ng mga bagay, may mga dapat tayong tandaan upang mapanatiling maayos ang tikas ng ating katawan, nang sa ganon ay maiwasan ang pananakit ng bahagi ng ating katawan. Mga bata, kapag mayroong wastong tikas ng katawan, ang loob at labas ng ating katawan ay maayos. Malaya nating nagagawa ang mga gawain sa araw-araw. Ang wastong tikas ng katawan ay mahalaga. Ito ay kung paano natin isagawa ang mga kilos, katulad ng pagtayo, pag-upo, at paglakad. Kung mali ang ating tindig, ano kaya ang mangyayari sa ating katawan? Kung mali ang ating tindig, ito ay magdudulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Sa pagpulot, pagtulak at paghila ng bagay ay kailangang panatilihin ang tamang tikas ng katawan upang maiwasan ang pananakit ng ating katawan. Mga bata, pagmasdan ang larawan na ito. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng tamang pagpulot. Sa pagdampot o pagpulot ng bagay, ay kailangang ibaluktot ang tuhod. Ang larawan naman na ito ay pagpapakita ng wastong pagtulak. Sa wastong pagtulak, tumingin sa lugar na padadalhan ng itinutulak na bagay at ilapat ng mabuti ang mga kamay sa itutulak. Ito naman ay nagpapakita ng wastong paghila. Sa wastong paghila ng isang bagay, gamitin ang mga kamay sa paghila ng mga bagay. Ang larawan na ito ay nagpapakita ng tamang ayos ng pagtayo. Sa pagtayo, nakalapat ng maayos ang mga paa sa sahig. Ang binti ay tuwid. Ang tiyan ay nakapasok. Ang mga balikat ay magkapantay. Ang leeg at ulo ay tuwid at ang mga kamay ay nasa gilid. Ito naman ay nagpapakita ng tamang ayos ng paglakad. Sa paglakad, lumakad sa iisang tuwid na guhit. Ang mga kamay ay umiimbay ng halinhinan ng may koordinasyon sa paa. Ang likod ay tuwid at ang paningin ay nakatuon sa unahan. Ito ay tamang ayos ng upo. Sa pag-upo, ang mga paa ay magkahanay at magkadikit na nakalapat sa sahig. Pantay na nakahanay sa sahig ang balakang. Ang mga tuhod ay nakabaluktot at ang likod ay tuwid. Ngayon ay sagutan mo ang gawain. Gawin ang tamang paraan ng pagtayo, pag-upo at paglakad. Kunan ng larawan o i-video at isend sa iyong guro.
Kung iyong natapos na ang iyong gawain, punan ang talahanayan sa ibaba. Lagyan ng check ang oo kung iyong nagawa at hindi naman kung ito ay hindi mo nagawa. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kalimutan na i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!